mainitang pagtatalo. Ba? Sino yan? Mainitang pagtatalo, nagkaroon pala ng mainitang pagtatalo. Ba? Sino? Nagkaroon pala ng mainitang pagtatalo. Ba? Sino yan? Mainitang pagtatalo ang Senate President at ang Minority Leader ng Senado. Talaga daw. Kasi siyempre, yan ang una nilang mainitang pagtatalo. Oo. Ay yung agawan sa pwesto ng Senate President. Kaya diba? nga, kaya tuloy ang sabi ni sa SPE Cheese, mukhang talagang may gustong kumuha na kanyang pwesto bilang Senate President. Yun nga. Pero mabigat ang laban Sa kasi... pagkakataong ito, ano bang pinaglabanan? Ano bang pinagtalunan? Aba, alam mo ba kung ano? Ito. Ano ha? Meron ba tayong short video? Nung... lang daw pa. Graphics lang daw pa. Gano'n, sayang. Naka-live dun sa ano eh. Ako, may press con nga pala ito. Nakita ko to eh. At saka doon sa mismong, nasa plenaryo. Yung, nakita ko sa YouTube ito kanina no ha? Pero anyway. Doon po sa social media post ni Senate President Francis Cordero. Sabi niya, kinampihan na nga po ninyo ang impeachment ng House of Representatives at ni Speaker Martin Romualdez. Maski sabi ng SC, unconstitutional. Ngayon naman po, kinakampihan na din ninyo ang tsa-tsa ng HOR at ni Speaker Romualdez. Na ang kanyang pinatutungkulan dito ay si Senate Minority Leader Tito Sen. Ano ha? Kaya marindo pong binatiko si Senate President Francis Cordero, si Minority Leader Vicente Soto III dahil sa paghahayag nito ng suporta para sa charter change, kasunod daw po ng pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Inakusahan daw po ni Cordero si Soto ng pagkampi sa Kamara de Representante at kay Speaker Martin Romualdez. Kasi nauna niyang sinabi dito, parang isusulong ko ang charter change at pag-amyenda sa konstitusyon. Pero ako naman, kung halimbawa nagkaisa ng paninindigan si Speaker Martin at saka si Senador Tito Soto, best, may masama ba? Wala naman. Wala namang masama di ba? Kasi stand din na yan eh. Tsaka talaga namang mainit naman talaga din ang usapin bukod sa impeachment, ay ang pagsusulong nitong charter change noon pa man. Di ba? Lalo pa nga ito sa pagsisimula ng bagong Senado, ng bagong term nila sa 20th Congress. Kaya ako naniniwala, talaga mabubuhay itong usaping ito. Naman, di ba? At hindi kasi ito lumulusot dati sapagkat walang lantarang tumitindig sa Senado, nakakampi ng posisyon ng House of Representatives. Ngayon, baka sakali. Ayun na nga, di ba? Nagkaroon pa nga ng pirma dati, di ba? Pero merong sagot na uli si Senador Soto dyan. Ano naman ang sabi niya? Ang sabi niya, wala akong kinakampihan tulad nila. Wala akong kinakampihan. Easy lang po. Yun pala yung sabi ni Escudero. Ang sagot pa nito, mga kababayan, what I said was, if the Supreme Court ruling stands as is and the Constitution is amended by merely Supreme Court decision, then I will consider supporting a Constituent Assembly or a Constitutional Convention to rewrite Article 11 of the Constitution. Ayun palang sabi niya. Kasi ang sabi niya rito, Jen, para bang yung ruling ng Supreme Court is an amendment dun sa Constitution. Kaya para... Technically, parang ina-amendaan niya. Para daw bawiin yun, baka i-amendahin natin talaga. Kaya sumusuporta na sa doon sa yun daw ang charter change. Yun ang sinasabi niya. So kino-connecta pa rin niya doon. Ako naman, in fairness, kay Tito Sen, iba po usapin ng impeachment. Saka iba naman yung siguro sa pagbabago na atin sa Ligang Batas. Kahit naman wala naman papanig sa kanyang abogado. Kaya nga. Ang isang desisyon ng Supreme Court ay nag-aamyenda ng saligang batas. Ini-interpret ng nila kung ano yung nakasulat. Yes. Hindi ba? Hindi ka pwedeng magbigay ng ng
kahulugan, tapos binago mo na yung batas. Walang masasabing ganyan na nangyari. Sayang, wala tayong ang ganda nung sagutan nila eh. Oo. Doon sa, kasi alam ko naka-live ito doon sa social media account ng Senado eh. Nung sila ay nagsasagutan eh. Yes. Oo. Tsaka public naman ata yung ano eh, no? Senate, yung Senate page, ano ha. Kaya, at panayam din ata kay Tito Sen Nelson, sinasabi niyang, nabanggit mo na pa ito, no ha? At banggit pa po yan, decision ng Korte Suprema, naging imposible na ang pagpapa-impeach sa isang impeachable official. Yan yung sagot niya. Yun, tama, no ha. Nako, papaano ito ngayon, ano? Mukhang tumitindi. Bagay ako naman naniniwala, mga maginoong tao itong mga ito. Sa akin dyan, wala ang masama dito. Oo. Sa paglalabas nila ng kanilang mga stand, mga posisyon, dahil ito naman po talaga ang ayan talagang demokrasya. Tama, Wala basta healthy discussion. wala tayong rito, wala tayong, ibig sabihin, wala tayong monopolya ng opinion. Yan, hindi mo nakukupo na sabi mo ikaw lang ang tama. Kaya kahit na magsabi ka ng ibang opinion, magsabi ako ng opinion ko, magsabi ka ng sarili mong opinion. Yan, basta ang angkla niyan pag hahanapin natin, alin yung tama Diba? Yun na nga. Oo. Sa bandang huli, sasabihin lang namin, sige, magbotohan tayo. Diba? Majority rule lagi dyan eh. Ganyan po ang ating judiciary, ang legislation eh, di ba? Hindi mo po pwede, hindi, ako lang ang tama. Hindi po pwede mo yun. Ito idagdag na natin, Jen. Oo. Pati sa Korte Suprema, ganyan Ayun, yung 15. Oo. Diba? Sila man yung nagdidebat. Halimbawa, 15. Oo. Dedesisyon na nila yung impeachment complaint kung yan ay constitutional o hindi. Magtatalaga sila ng tagasulat. Tama, yung ponensya. Ang ano dyan, halimbawa, may sumulat, di ba? At merong kumontra, sumulat din siya. Nagbotohan, natalo yung talagang itinakda na siya susulat, natalo sa botohan. Ang mangyayari, magiging dissenting opinion. Dissenting opinion na lang siya. Tapos, yung pipiliin nila kung kanino nila kung sino yung gumawa nung pagka yun ang nanalo. Kasi kung magbobotohan din sila, sila. Kaya sa maraming desisyon ng Korte Suprema, talagang merong mga associate justices na iba yung kanyang pananaw. Ganon. Talaga namang nagkokontrahan sila at yan, makikita mo naman. Pero hindi po kailanman pwedeng manaig. Pakinggan nyo mabuti ito, Hindi pwede manaig kailanman ang isang opinion o isang sinulat na dissenting opinion ng isang Supreme Court Justice dun sa mas maraming miyembro nito. Kasi lagi, majority rule lagi ang dyan Masakit man tanggapin sa isang natalo sa botohan, tatanggapin niya tama yung boto na nakararap. At hindi nagwawala yung dissenting opinion na sinasabi niya, mali kayo lahat, hindi gano'n. Hindi sa hawak ng itak at pag hindi. mananagas. Walang gano'n. So kung yan po ay ginagawa ng mga active na Supreme Court Justices, lalo na kung retired na, di ba? Actually, ang practice talaga dyan, pagka-retired, mananahimik ka na lang. Ang dami po, hanggang ngayon, marami pa naman retired Supreme Court Justices. Buhay yan, Nelson, buhay. Na hindi naman, hindi na kumikibo Kasi ngayon nga lang ako nakakita ng ganyan na retired justice na Supreme Court, tapos pasalain mo yung pinanggalingan mong institusyon, di ba? Yung mga nakaupo? Hindi. Unethical para sa kanila hindi yun. Hindi magandang tingnan. Hindi magandang tingnan kasi wala ka na dyan Kasi tingnan mo, i-picture mo na lang, nung nandyan ka nga, nung active ka, meron kang desisyon, meron kang opinion na taliwas sa mas nakakarami, hindi ka naman tatanggapin mo yun. Lalo na ngayon, wala ka na dyan, di ba?